mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to
Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon. Happy Monday! Ikasyam ho tayo ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, posibleng papel ng Pangulong BBM sa flood control scandal. Muling sisilipin ng Blue Ribbon Committee. Vice President Inday Sara minaliit ang impeachment complaint laban sa kanya ng grupong Akbayan. House Justice Committee muling magpupulong upang talakayin kung tuluyang bang ibabasura naman ang impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Senator Marcoleta inimbitahan ng Philippine Coast Guard na lumahok sa mission flight sa Kalayaan Island Group. Presyo ng bigas tumaas ng hanggang 10 piso ayon sa grupong Bantay Bigas. Ilang lugar naman sa Bicol binaha dahil sa malakas namang ulan, dala naman ang shear line. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, ilang lugar sa Bicol Region ang nakaranas ng malawakang pagbaha, bunga ng malakas na buhos ng ulan itong weekend. Epekto naman ang shear line. Ayon sa pag-asang shear line, ang makaka-apekto sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, ganyan din sa Quezon at Samar, magdadala ito ng kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Dahil dito, ilang lokal na pamahalaan na nagsuspende ng klase dahil sa walang tigil na pagulan na sa nakalipas na magdamag. Kabilang sa nakaranas sa malalakas na pagulan ang Bato, Catanduanes, kung saan umapaw ang ilog Bato na nagpalubog sa maraming bahay sa lugar. May naiulat din na landslide sa ilang lugar kabilang sa Bagamanok, habang sa Karamuan naman, Catanduanes, gumuho ang isang dike sa pagkontrol ng baha. Umabot naman hanggang Bewang ang naranasang bagbaha sa Tagkawayan, Quezon. Grabe ng pag-asa na patuloy ang pag-ulan, dala naman ng shear line sa katimugang Luzon at sa Bicol Region. Asahan ang katamtaman hanggang may kalakasang pagulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Almay at Sorsogon. Diyos maraming aga sa mga kababayan natin sa Bicol, ingat po kayo. At sa mga kababayan natin dyan ho sa Quezon, umakyat na sa 12 bilang ng mga napaulat na nasuwi dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami sa Northern Mindanao na merong 9 na reported deaths. Kabilang ang 4 na magkakamag-anak na natabunan ng lupa sa Cagayan de Oro City. 3 naman ang napaulat na namatay sa Caraga Region, pawang mga biktima ng pagkalunod. Iginiit ng OCD spokesperson na si Juni Castillo, ang lahat ng mga ito ay sumasailalim pa sa verifikasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala sa ngayon, nagsisimula na niya ang clearing operations at rapid damage assessment ng OCD upang matukoy ang tindi ng pinsalang iniwan ng naturang bagyo. Magandang Umaga Pilipinas. Naglalaro sa 8 piso hanggang 10 piso ang itaas ng presyo ng kada kilo ng bigas. Ito naman ay ulat ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio kasunod ng ginawa nilang paglalibot sa mga pamilihan. Ayon kay Estabilio, maging ang mga lokal na bigas ay pumapalo na sa 50 pesos kada kilo ang bentahan. Ngayong 8 hanggang 12 pesos lang naman nabili ang palay sa mga magsasaka nitong nakaraang anihan. Aabot naman sa 200 pesos anya ang itinaas ng presyo ng kada isang kamang bigas at limitado lamang din na maaaring bilhin. Sinabi ni Estabilio na ito'y malinaw na patunay na mayroong monopolyo sa presyohan ng bigas sa bansa.
Nananawagan naman si Iranian President Masoud Pezeshkian sa Estados Unidos na magpakita ng respeto sa nalalapit na panibagong nuclear negotiation sa susunod na linggo. Kasunod dito ng naganap na indirect talks o hindi direktang negosasyon sa Muscat, Oman nitong Biyernes na inilarawan ni Pezeshkian bilang isang step forward. Binigyan din ng Pangulo ng Iran na pabor ang kanyang administrasyon sa dialogo upang marisolba ang issue. Sa isang social media post, iginit ni Pezeshkian, ang paninindigan ng Iran ay nakabase sa karapatang nakasaad sa Non-Proliferation Treaty o NPT. Sa kabila ng pagnanais na makipag-usap, nananatiling naninindigan naman ng Iran sa kanilang soberenya. Sa pinakahuling ulat, umabot na ng 16,500 ang namamatay, 330,000 naman ang sugatan sa isinagawang malawakang kilos protesta sa Iran, bunsod ng pagtuligsa ng mga relista sa kanilang pamahalaan. Ang bagay na ito ay naghudyat din para naman kumilos ng Amerika at ito ngang nakalipas na weekend, tinira ang maraming nuclear sites ng Iran. Himas rehas ang isang 67-year-old na lolo na naharap sa higit 200 sex-related criminal charges sa Cagayan. Ayon sa Philippine National Police, matagumpay na naaresto ang suspect matapos silbihan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Alakapan Police. Matay sa arrest warrant na inisyo ng Cagayan Regional Trial Court Branch 33, nahaharap ang suspect sa 105 counts ng qualified rape, 105 counts ng sexual assault at 3 counts ng acts of lasciviousness. Ngayon ay nasa kustodiya na ng Alakapan Police ang suspect na 67 years old dahil naman sa mga reklamo na iniharap laban sa kanya. Ito'y nag-iintay pa ng disposisyon ng korte. Muling nagningning ang entablado ng Aliu Theater sa ginanap na lecture performance ng prima ballerina na si Lisa Makuha Elizalde tungkol sa prestigious na Russian Vaganova method. Dito binahagi ni Makuha Elizalde ang kahalagahan ng Vaganova method, isang disiplina sa ballet na kilala sa pagpapakinis ng koordinasyon ng buong katawan, lakas at sining ng paggalaw. Sunod din ito ng isang espesyal na pagtatanghal ng Ballet Manila kung saan ipinamalas ng mga mananayaw ang aktwal na aplikasyon ng nasabing teknik sa pamamagitan ng kanilang mga graceful leaps, turns at disiplinadong forma. Samantala, isang makasaysayang kolaborasyon naman ang nakatakdang yumanig sa entablado sa pagtatagpo ng rock icons at ballet legends sa The Dawn of Ballet. Sa darating na 20 hanggang 21 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, alas 7:30 ng gabi, gaganapin sa Aliu Theater ang isang hindi makakalimutang gabi kung saan tutugtugin ng bandang The Dawn ang kanilang signature anthems ng live. Bibigyan buhay naman ito ng Ballet Manila sa pamamagitan ng maorihinal na choreography. Bagamat libreng manood, kinakailangan ng ticket reservation dahil sa limitadong upuan. Samantala, isang ingrandang fairy tale naman ang isasagawa sa March 13, 14 at 15 kung saan itatampok ang Ballet Manila ang Sleeping Beauty ni Lisa Makuha Elizalde bilang pambugad na pagtatanghal para sa Prima Performance Season sa Marso. Meron ba sa ticket line, Malo? Pwede magpa-reserve ng ticket sa ticket line? Hindi mo ba nang binigay sa... Saan ba pwede? Para doon sa mga interesado na saan pwede bumili ng ticket o magpa-reserve ng ticket, ha? Pakibigay nga sa atin yung impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi nyo natatanong na medyo bata-bata pa si Malo Cabral, nagbabalay din yan. Balay-balay ang punto. Oras muna sa buong kapuluan, alas 4:15. Baka kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito at naghahangad na kumita. 9,000, 9,000 na nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, ala pa daw pong nananalo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Okay. Teka muna ha. Sige, ulitin lang natin ha. Dito ho ninyo papadala nyo masagot. 0919-282-6485. Magpa-register lang online. Libre manood. Magaling ha. Ganun kagandang performance. Libre. Ano yung Valentine's offering natin? Hindi, February 20 pa eh. Sige. Congratulations po ha sa mga lalahok. Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha. Kunot nung ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on sa chocolate, modern sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas. Apat na kahon ng electronic vapes, armas at mga bala. Nakumpiska sa Lamitan, Basilan. Arestado pa yung negosyante. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Kumpiskado ng CIDG Basilan ang 4 na boxes ng disposable electronic vapes mula sa isang hindi pinangalanang negosyante sa Lamitan City, Basilan. Nabatid mula sa Probar na walang business permit ang naturang negosyante upang magbenta ng naturang electronic vapes kung saan may babala sa publiko ang Department of Health kaugnay sa masamang dulot sa kalusugan ng paggamit ng electronic vapes. At sa paghahalughog ng CIDG Basilan sa bisa ng search warrant, nadiskubre rin sa lugar ng suspect ang nakatagong isang unit ng Bushmaster M4 Type M16 rifle na may 131 rounds ng 5.56 ammunitions at isang unit ng caliber .22 revolver. Ang suspect na residente ng Barangay Balas, Lamitan, Basilan ay agarang inaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Basilan habang inihahanda na ang patong-patong ng mga kaso kaugnay sa mga paninda at mga armas na pawang walang mga kaukulang papeles. Ang pagka-recover ng naturang mga armas ay bunga sa nagpapatuloy na kampanya ng PNP at AFP kontra loose firearms sa probinsya ng Basilan. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nagbigay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng ilang patient transport vehicle o mga PTV sa 5 lokal na government units at isang national institution upang palakasin ang pagtugon sa emergency response sa buong bansa. Kabilang sa pinakabagong benepisyaryo ng PTV program na ito ng PAGCOR, ang Land Center of the Philippines, lungsod ng Imus sa Cavite, lalawigan ng Bataan, Munisipalidad ng Libertad sa Antique, yan din ang mga bayan ng Ibaan at San Jose, Batangas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang inisyatiba ay bahagi ng pagsisikap ng ahensya sa Corporate Social Responsibility upang mapabuti ang akses sa pangangailangang pangkalusugan ng mga komunidad na nangangailangan ng tulong pinansyal. Sinabi ni Tenco na ang nasabing patient transport vehicle ay maaaring magsilbi bilang lifeline o makakapitan sa panahon ng medical emergencies at critical na oras. Layunin na niya ng nasabing programa na makatulong sa pagbuo ng isang malusog at mas matatag na komunidad. Ang mga sasakyan ay dinisenyo upang mapadali ang ligtas na paglilipat ng mga pasyente at ito'y nilagyan ng mahalagang kagamitang medikal. Meron itong stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit at iba pang mahalagang kagamitan. Oy, good news sa mga empleyado ng DPWH. Sana all! Dinagdagan ni Public Works Secretary Vince Dizon ng 5 araw ang paid vacation leave o wellness leave ng lahat ng mga empleyado ng DPWH. Layunin ng hakbang na itaguyod ang kapakanan at mental na health ng kalusugan o mental kaisipang pangkalusugan ng mga kawani ng DPWH sa gitna ng hamong kinakaharap nito.
Saklaw ng polisiya ang lahat ng permanent, temporary, coterminous, contract of service at mga job order workers ng DPWH. Dahil dito halos 40 days na ang bakasyon kada taon ng mga empleyado ng DPWH. 15 dito yung vacation leave, panibagong 15 naman para sa sick leave, 5 araw sa ang bagong idadagdag sa wellness leave at may 3 araw naman na special leave. Ayos meron silang additional na 5 days paid leave. Maganda umaga, Pilipinas! 2 drug suspect arestado naman sa Webas Operation sa Dagupan City. Nakunan din ng 34,000 pesos na laga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Magasinan, Freddy. Masanto siya kabosan Kuyang Angel. Nasa likod nga ng Rias na bakal ang 2 street-level individual drug suspect na si alias Pong, 57 anyos at ang kasama nitong lalaki na 40 anyos, mga residente ng Dagupan City matapos silang maaresto sa anti-drug by bust operation. Base sa ulat ni Dagupan City OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon alas 2:04 ng madaling araw kahapon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at PDIG SOU-1. In coordination with PDIA Region 1, isa ang nagkunyaring buyer at nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5 gramo at may street drug price na 34,000 pesos sa mga suspect, kaya agad silang inaresto. Nakumpiska ang mark money at ang kanilang motorsiklong gamit sa illegal na gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect na naghihimas ng Rias na bakal sa Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 4, mga misis. May araw man si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus Underbrand, may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang nag-shower gamit ang Shield Bath Soap, sagutin po ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Ay, mga suki natin dyan sa Kidapawan City, good morning. Target pang lagpasan ng Bureau of Customs. Ang kita nito sa mahigit na 1 trilyon para sa 2026. Mas mataas kumpara sa 934 billion pesos na koleksyon ng hensya nitong 2025. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng ahensya na inatasan silang abutin ang nasabing malaking halaga na target revenue collection. Ito lamang Enero, matagumpay na binuksan ng BOC ang taon matapos makapagtala ng 80.744 billion pesos na koleksyon. Lagpas pa ng kanilang itinektang target na 513 million pesos para sa nasabing buwan. Ayon kay Nepomuceno, bungo ito ng pinalakas na operasyon ng hensya laban sa iligal na kalakalan kung saan itong nakarang buwan umabot ng 66 ang matatagumpay na operasyon ng BOC sa buong bansa. Nagresulta ng pagkakasamsam ng 886.8 million pesos na laga ng mga kontrabando at smuggled products. Congratulations! Nagtapos naman ang 2025 na mas makitid ang agricultural trade deficit ng Pilipinas noong Disyembre, bunsod ng pagtaas ng farm exports na pinangunahan ng mga prutas na tropical, kasabay ng paghina ng importation na nagbawas din sa presyo na panlamas ng accounts ng bansa. Ikinatuwa ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. ang pagbuting ito at inilarawan niya ito bilang isang patunay na nagsisimula ng umani ng resulta ang Export Diversification Strategy ng Department of Agriculture. Sinabi ni Laurel na inaani na natin ang bunga ng pagsisikap na palawakin ang hanay ng farm export products ng Pilipinas
Ganyan din ang pagbubukas ng bagong merkado. Sinabi pa nito na ang pagtaas ng exports noong nakaraang taon ay nagbigay ng mas matibay na dahilan para magbukas ng bagong merkado at isulong din ang mga produktong mas mataas ang halaga. Patay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot ng $884.77 million ang agricultural exports nitong Disyembre. Katumbas ito ng 36% ang kabuang agricultural trade. Nasa $1.55 billion naman ang importation o 64% sa kabuuan, nagresulta ng trade deficit na $668.35 million. 27% naman itong mas mababa kumpara sa naitala noong 2024. Tumaas naman ng 19% ang exports kumpara sa nakaraang taon. Suportado ito ng mas matatag na demand mula sa iba't ibang bansa at mas mataas na halaga ng mga shipment. Kabilang po sa mga nunguna nating export ngayon ang citrus at melon peels. Na outbound trade, umabot ito ng 329.72 million pesos. Top 1 most wanted sa Morong Bataan, arestado naman sa kasong murder. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng operatiba ng Morong Municipal Police Station, katuang ang iba't ibang unit ng Bataan Provincial Police Office at Police Regional Office 3, ang top 1 most wanted person na edad 40 anyos, ang suspect na dinakip ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder. Isinagawa ang pag-aresto nitong Pebrero bandang 8:25 ng umaga sa Barangay Binaritan, Morong Bataan. Ang warrant ay inisyu ni Honorable Francis Abilin Beno Gallega Vargas, presiding judge ng RTC Branch 92 Balanga City noong Pebrero 5, 2026 na may criminal case number 26531 at walang inirekomendang piyansa. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki naman natin dyan sa Pampanga. Jose Ramon Nulod, magandang umaga sa mga taga New Jersey at mga taga Hayward, California. Magandang umaga din sa mga taga Bayawan City. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Ma'am Evan Lang. At dyan po naman sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers, Boss Junior Bao, at saka si Boss Manny de la Peña. Good morning. Sinimula na ng China ang malawakang pagtatanim ng high-value na punong dusyong sa gitna ng Gobi Desert bilang bahagi ng kanilang estratehiya na bawasan ang pagdepende sa imported na natural rubber. Nako, makaka-epekto ito sa produksyon natin ng rubber sa Pilipinas. Ano ha? Ang China ang kasalukuyang pinakamalaking consumer ng natural rubber. Sa buong mundo, kumukonsumo sila ng tinatayang 7 million tons taon-taon. O katambas ito ng 85%, inaangkat ito mula sa iba't ibang bansa. Kasama siyempre ang galing sa Pilipinas. Ang punong dosyong o Euphornia olmoides ay pinagmumula naman ng natural rubber sa China. Bukod sa pagiging mahalaga sa industriya, critical din ito para sa defense application ng bansa. Nagsimula ang mga eksperto ng mga researchers sa Xinjiang noong pang 2016 kung saan matagumpay silang nakapagtatag ng mga produktibong plantasyon sa mga dating tuyot na lupa na disyerto. Lupit ano? Sa kanila doon ang desert kahit walang tubig, pilit nilang tinataniman. Ganon din sa Israel. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, sangkaterma ang ating mga lupang pwedeng taniman. Hindi problema ang tubig. Inalbo natin ang bundok, ngayon namang problema tayo sa baha. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ayan. Saka lang natin marirealize, nako, importante pala yung mga bundok natin. Kung kailan tayo wala nang may taniman ng puno, kinalbo na natin ang mga bundok, kung kaya tayo nakakaranas ng matinding mga pagbaha. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Macau. Baka pa uwi kayo ng Pilipinas, ha? Naku, magpapasalubong kayo, magma-Valentine's Day. Huwag na hong tsokolating imported para mapalakas din natin ang loob ng ating mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ayan, ha?
Baka kayo walang parigalo ngayong Valentine's Day, ha? Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Meron din po tayong iba't ibang mga variants, may 10 variants po ang Tangerine Chocolate, ha? Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect sa pamamaril sa Santa Cruz, Davao del Sur, na-arresto naman sa isang police operation. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, na-arresto sa loob lamang ng ilang oras ang suspect sa pamamaril ng isang sasakyan sa National Highway sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, malapit sa crossing to Bison, matapos ang mabilis na hot pursuit operation ng kapulisan, Pebrero 7, 2026 ng hapon. Kinilala ang suspect na si Roger Maningo, 38 anyos, may asawa, isang house contractor at residente ng Barangay Zone 4, Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon sa mga biktimang mag-asawang sina Arnel at Villa Twerky Montero, kapwa subcontractors ng Lazada at residente ng Buhangin, Davao City, papunta sana sila sa Santa Cruz upang kunin ang kanilang mga muebles gawa sa nara mula sa suspect na mangyari ang insidente. Habang binabaybay ang nasabing lugar, pinaputukan ng suspect ang kanilang puting sasakyan na tinamaan sa iba't ibang bahagi. Nadamay rin ang isang dumaraang kotse matapos tamaan ng ligaw na bala na naging sanhi ng pagkabasag ng windshield nito. Habang wala namang naiulat na nasugatan sa insidente, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang motibo ng suspek at ihanda ang kakulang mga kaso laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Maganda umaga, Pilipinas! Santos siya baksan sa mga suki natin dyan sa Pangasinan. Ilulunsad ng Department of Agriculture ang isang bagong village-based feed ecosystem. Naglalain itong palakasin ang produksyon ng mais at ng hayop, mabawasan ang gastusin sa pagkain at mapalakas ang kita sa mga kanayunan sa pamamagitan ng agribusiness na kooperatiba. Sa isang memorandum circular na pinirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ang implementasyon ng Village Type Feed Complete Chain Project o BFCCP. Isang itinayong integrated feed system na pinapayagan ang mga kooperatiba ng mga magsasaka. Yan din yung mga asosasyon na pumasok sa produksyon ng mais, post-harvest processing, feed milling at preparasyon ng Total Mixed Ration o TMR sa ilalim ng Single Value Adding Enterprise. Ayon kay Laurel, ito ay tungkol sa pagsasaayos ng pinakamahinang link sa livestock production. Yung feeds, kasi yan kuminsan pumapatay talaga sa income ho ng mga livestock raiser. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kontrol muli sa kamay ng mga magsasaka. Kapag lumago ang komunidad at ang kayang iproseso at gilingin ang kanilang sariling pakain, may bababa natin ang gastos, may tataas ang dami ng produkto at makakagawa ng matibay na sistema sa pagkain. Ang proyekto ay tumatalakay sa isa sa mga umiiral na hadlang, ang limitadong pagkakaroon ng mura, dekalidad at tuloy-tuloy na feed supply. Matagal na itong nagpapataas ng gastusin sa produksyon, nababawasan ang productivity ng mga livestock raiser at nagdudulot na madalas na pagkagampala sa supply ng pagkain sa panahon ng tagtuyot, partikular na sa mga maliliit na nag-aalaga ng hayop at nagpapahina sa kompetisyon sa negosyo sa lokal na hayupan. Sa ilalim po ng BFCCP, maglalaan ang DA ng maximum budget ng 40 million pesos para sa bawat proyektong may posibilidad na magtagumpay. Depende sa naaprobahang komposisyon at kahandaan ng tatanggap. Ang inisyal na pondo ay kukunin sa National Livestock Program sa ilalim ng General Appropriations Act at iminungkahi ang tuloy-tuloy na alokasyon sa ilalim naman ng regular budget upang masigurong magpapatuloy ang magandang proyekto.
Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households sa ating mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun pa yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Yan daw bahagi ng resto ni Mateo Guidicelli sa Alamang. Hala, nang wasak matapos araruhin ng sasakyan. Kanino kayang sasakyan yan? Alamin natin mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning! Nasira ang ilang bahagi ng restaurant ni Mateo Guidicelli dahil sa isang freak accident na nangyari kahapon ng hapon. Ipinost ni Mateo sa kanyang social media account ang nangyari sa kanyang restaurant na Da Gianni Cucina Italiana sa May Alabang. Bahagi ng post ni Mateo kahapon, at around 4 p.m. today, an incident occurred where a vehicle rammed into our al fresco area. We are grateful to share that no guests were injured. All guests had already left by around 1:30 p.m. so the area was clear at the time. 2 of our staff members were inside the restaurant as pizza oven area and were immediately brought to the hospital for medical checks. Thankfully, there are no serious injuries and they are currently being taken care of. End of quote. Sa may al fresco area naman daw ang naayos kaya pansamantalang isinara muna ito. Okay naman daw ang interior ng restaurant. At paalala lang daw ito, sabi ni Mateo, sa lahat na hindi mo talaga masabi ang aksidente. Kaya dapat daw ay maging alerto na tayo. Watch your six, sabi nga niya. Awareness and prevention are essential. You never know what situation you might find yourself in. So be careful, be ready, and always be aware. Bahagi pa po ng post ni Mateo Guidicelli kahapon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Kaya sa mga bumibiyahe at sa mga bibiyahe pa lang ha, i-check ho ninyo from time to time ang inyong mga sasakyan, lalong-lalo na ang brake. Ha? At huwag na kayong umasa na lamang ho dun sa mga non-appearance ha, nang chinecheck lang ano to, yung tambucho nyo para sa kung smoke belching ba o hindi. Punta ho kayo sa motor vehicle inspection service. Ha? Yung MBUS ba yun? Motor vehicle. Kasi doon lahat ho na-check eh. Na-check ho lahat doon. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo at ang Pride Detergent ay nasa Barangay West Rembo, Taguig City. Barangay West Rembo, Taguig City. Diyan sila mamimigay ng pera. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! English na ba yan? Talaga, meron na ganun sa kay Mr. Webster. Ang word of the day natin ay babushka. Babushka. Ang babushka pala sa Tagalog, ang ibig sabihin ay lola. Akala ko paalam. Babushka. Ayan daw pala ang ibig sabihin sa Tagalog ay lola. Sa mga Ilocano, anay mga apo. Ayan, ha? Lola ang ibig sabihin ng babushka. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga babushka. Hindi ba ito akala ko paano? Babush naman yun. Babush. Mga salitang, si Ray nagpapauso niyan dito eh. Ano ka ba ni Morley? Alas 4:40.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Das! 43 makalipas ang alas 4 ng umaga. And speaking of Morley, si Jojo Abiliana daw, binahaging noon pa man, hindi na welcome ang kanilang pamilya sa pamangking si Carla Abiliana. Bakit? Alamin nga natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz. Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Hindi ako makapag-react, hindi ako makapag-ingay dahil meron ako ditong ginagawa sa isang lugar na hindi pwedeng mag-ingay. Kaya sorry. Bulong-bulong lang muna tayo. Anyway, nagkaroon ako ng chance na makausap si Jojo Abiliana. At ayon sa naturang aktor na pamangkin nga niya si Carla Abiliana, noong pa man ay ramdam niya na hindi siya welcome o hindi welcome ang kanilang pamilya kay Carla Abiliana. Nagbago daw ang lahat mula nang ito ay mag-matured at maging artista. Sa totoo lang, hindi niya akalain at nang buo niyang angka na hindi sila iimbitahan sa nakaraang kasal nitong si Carla Abiliana. Pero gayunpaman, hindi daw masama ang kanyang loob at nirerespeto niya kung ano man ang naging desisyon ng kanyang pamangkin. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Bakit biglang nagbago ang tono ni Morley? Lumabas. Ano kaya yung lugar na kinaroroonan dyan? Di siya pwedeng mag-ingay. Siya, sige. Maraming salamat, Morley. Driver ng motorsiklo patay. Ang kasugatan matapos salpukin ng four-wheel na minamanehong motorsiklo. Sa Katarman ho ito. Detalye na balita mula kay Jane Ganit Bantayan. RH34, Jane, may buntag. Nasawi ang isang driver ng motorsiklo at sugatan ang angkas nito ng salpukin ng isang Ford na sasakyan na naganap sa highway ng Barangay Lakit, Katarman Northern Samar kahapon banda alas 3 ng umaga.
ang Ford New Everest minamaniho na isang kinilalang si Leve, 48 taong gulang, isa itong negosyante at residente ng Barangay de la Kitbayan ng Catarman, Northern Samar. Samantala, ang motorsiklo naman ay minamaniho ng nasabing si alias Ray, 24 taong gulang at residente ng Barangay de la Kitbayan ng Catarman, kasamang angkas nito. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya ng Catarman, biyahe sa magkahiwalay na direksyon ang Ford at ang motorsiklo. Ngunit pagdating sa lugar na pinangyarihan ng nasabing disgrasya, ang Ford na nasa mabilis daw ang takbo ay biglang napunta sa kabilang linya ng kalsada na paparating naman ang kasalubong ng motorsiklo. Sinalpok nito ang nasabing motorsiklo. Matining sugat ang natama ng driver at angkas na agad na isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital. Ngunit ang driver ng nasabing motorsiklo ay diniklarang dead on arrival. Samantala, dinala naman ang driver ng Ford sa Catarman Municipal Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jane. Samantala, miyembro ng Washington Criminal Gang sa Calbayog City na may kasong murder sa korte, na aresto naman ang mga pulis. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Sang miyembro ng Wahingon Criminal Gang sa Calbayog City na aresto ng kapulisan. Kinilala ng PNP akusado si Dimas Dumayan, 28 anyos, binata, residente ng Barangay Salvacion sa naturang syudad. Siya ay ranked number 2 na most wanted person sa probinsya ng Samar. Naaresto ang akusado sa Barangay Salvacion, Calbayog City ng pinag-isang puwersa ng Calbayog PNP 1st Samar Provincial Mobile Force Company, 804th Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion, Provincial Intelligence Team at Regional Intelligence Unit. May kinaharapan ang akusado na kasong murder sa korte. NSU noong Marso 22 pa taong 2021, ni Honorable Reynaldo Bautista, Claimants Presiding Judge ng RTC, Judicial Region Branch 31, Calbayog City, at walang piyansa na rekomenda ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, ang akusado nasa custodial facility ng Calbayog City PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli na si Sherwin na dyan sa Barangay West Crembo, Taguig City. Sherwin, good morning. Yeah, Angel, hindi ko pwedeng sumigaw gaya ni Morley. Ewan ko ba ba't ganun boses ni Morley? Tapos na mag-extra. Tapos bigyan na extra, biglang tumili. Pero tawa ko kanina nung nagre-report si Morley. Ang lumalumanay. Pero ito kasi, di ako pwede mag-ingay. Kasi nagpapakulo ng itlog. Ayan, no? Mamaya, ma-disturbo yung mga itlog. Ganyan pag pala pinapakuluan. Ganyan, daming itlog naman yan. Kaninong itlog yan? Ewan ko, itlog ni ate to. Ate, maganda umaga. Pangtinda po yan, sir. Pangtinda. Good morning po. Ilan dosena yan? Ilan dosena yan pinakukulan yung itlog? 1 dosenang maigit po. 1 dosena. Para kalahating tray. Tapos pagkatapos yung pakuluan, nilalagay nyo sa malamig na tubig. Apo, inugasan ko po muna. Para Alam ko nilalagay sa malamig na kwarto. Yung mga ganun. Pero dahil nga, ang aga-aga na huli natin si ate na nakatune in yung kanyang cellphone. Ayan, no? Sa DZRH. Ayan, no? Dahil palagi nakatune in yung kanyang cellphone sa DZRH. Ang pangalan mo? Rosalie Esteban po. Si ate Rosalie Esteban. Maaga ka nagigising araw-araw. Yes, sir. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Ang Hido Palmones, DZRH number 1. Wow, kita mo naman, Energetic na energetic. Kailangan talaga puno-puno ng energy kapag umaga. Dahil nahuli ka namin nakikinig sa DZRH at paborito mo si Angelo Palmones, bigyan natin Kuya Angel kagad ng 1,000 pesos. Kita mo naman, no? Kung makatili naman si nanay, ho. 1,000 pa lang yan. Yes, thank you, pandagdag, puhunan. Ayan. Yun. Kasi nagtitinda siya ng agahan araw-araw, Kuya Angel. Ayan, Opo, madaling araw pa lang nandito na ako, Sir Angelo Palmones. Ayan, ha. At nakikinig sa DZRH. Anong probinsya ho ninyo, Ate Rosa? Ano po? Ate Rosa, anong probinsya mo? Nueva Ecija po. Nueva Ecija? Saan ka sa Nueva Ecija?
Sa Laor, Nueva Ecija po. Taga-Laor, ay, malapit ka sa kampo. Apa. Ba, kapitbahay nyo siguro si Aling Tendeng. Yung Aling Tendeng. Oh, yung ano, boyfriend, ex-boyfriend ni Mang Kanor. Ay, ganun ba? Talaga ng mga binabarkada mo, mga level 5 kanor, no? Kilala mo yung mga ex-girlfriend. Oy, alam mo apelyido ni Mang Kanor? Ano po? Alparo. Kaya... Kuya Angel, ang aga mo naman. Bakit? Ang aga mo mang asam. Kilala si Mang Kanor. Sige, bigyan na natin iba pa premyo. Okay. Sige, dahil kapag nakuha mo ang ating word of the day, makukuha mo ang ating medium component. Anong ating word of the day? Babushka! Babushka! Dahil alam mo ang ating word of the day, baka mapakuluan yan dyan sa may kumukulong itlog. Yung ating medium component at sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyo mga paboritong appliance store nationwide. Alagang Astron, alagaan ka! May choreography pa ngayon, ha? May choreography pa, parang tinatamaan lang ni Masyag, oh. Parang baka matamaan pa niya yung kumukulong itlog, baka sa kanya pa sumaboy. Ate, awakan mo yung ating medium component. At syempre, meron ka ring ating panghanda sa Chinese New Year, ang ating Medianoche Basket mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! Thank you po, Sir Angelo Palmones. Ayan. Ay, batiin mo. DZRH. Batiin mo yung mga taga-Laor. Hello po sa mga taga-Laor. Nandito ako, mga kabarangay, mga kababayan ko. Ayan. Batiin na rin natin mga taga-Palayan City. Binabati ko rin po yung mga taga-West Rembo. Taga-West Rembo. Ayan siya. Sige. Salamat po. Congratulations. Okay. Ay, Kuya Angel, ako salamat din Ate Rose. Anong pangalan mo ulit? Sally po. Sabi kasi ni Angel kanina, Rose. Hindi, Rosalie ang pangalan niya, di Rose. Palayo ko po yung Sally. Mas kilala po ako dito. Mas kilala kasi Sally. Ayan, Ate Sally, maraming salamat. Pero may umahabol dito na naka-tune in din daw siya sa DZRH. Pangalan niya po? Lenny po, Lenny Marinda. Sila Ate Lenny. Oo. Palagi rin kayo naka-tune DZRH. Yes po, mula pa, DZRH po talaga ako. Ayan. Sino paborito niyo namang announcer sa DZRH? Si Angelo Palmones. Ayan, ang ganda ng... Nay, ang ganda ng kilay ho ninyo, Nay. Ang ganda raw ng kilay niyo, mga bagong ayos. Hindi, lagi na yan, tattoo lang kaya. Biro mo kasi, nakita natin ito na hihila ng saging. At mahinihilan niya yung mga saging na saba. Naglalaga lang po ako sa umaga, mga almusal, mga native food. Nay. Ayan, dahil nakatune in dito sa DZRH, at paborito sino? Si Angelo Palmones po. Angelo Palmones, meron ka ring 1,000 pesos. Nay. Nay. Thank you po, Sir Angelo, sa DZRH. Nay, sinong date nyo sa Valentine's Day, Nay? Ay, wala po. Ba't wala? Maghahanap pa. Sherwin, alam na. Alam mo na. Papadate natin kay Larry. Si Larry, yan. Maghahanap agad. Meron na kagad. Ay, siyempre naman. Bakante ho yan ni si Larry. Ayan. Mga 30 taon ang bakante. Ay, kaya malumag kasi ito. Ay, kati match na match. Siya yung nagtanong sa akin ang unang-una kanina. Kaya naman, tignan mo, pwede. Sige, pwede. Sir Angelo Palmones, my favorite announcer. Happy Valentine's Night. Happy Valentine's din po sa lahat, sa inyo. Sige, thank you. Ako, maraming salamat at syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga sa mga taga-Alberta, Canada. Binabati ho natin si Noel Sikat, ha? At saka dyan ho si May Salvador, ha? Dyan sa Nueva Ecija. Good morning din. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo!
55 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy ho ninyo ang mga benepisyo. Ilan lamang ho yan sa mga tulong ho sa atin ng ultabayo na para gusto natin magkaroon ng magandang tulog, mag-ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ang nagpapagana ng PDC natin, yung plasmacetoid inditrixel. Yan po yung tinatawag ng mga dalabhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kung may mga concerns ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pa rin ho yung good news natin kung bibili kayo ngayon ng 1 box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate from runs until July 31, 2026 only. Per DOH CFMR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Aga sa mga katurantala sa Negros, sa mga taga-Tanhay City. Hoy, 27th National General Assembly of Midwives. Ipinapanawagan po ng Philippine League of Government and Private Midwives. Gaganapin po April 15 to 17 sa The Forum, Philippine International Convention Center dito po sa Pasay. Ang tema, Stand Tall. Midwives as health service providers amidst adversity. Ito po ay bukas para sa lahat ng mga public, private, with birthing centers at kahit yung mga nasa academe. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa PLG-PMI Secretariat 0956-196-6050. O dili kaya punta ho kayo sa PLG-PMI at PLGPMI.com. Sabi po ni Asek Cecil Bangka Santos, applied for CPD units. Yan daw pong convention na yan,
Alas 5 na umaga, alamin muna natin ang latest mula po sa Pag-asa. Kasama na natin si Veronica Torres. Ma'am Veronica, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, asahan nga natin na patuloy pa nga rin ang epekto ng shear line sa may southern Luzon. Northeast monsoon ang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Asahan nga natin dahil sa shear line, yung maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulong-pulong thunderstorm sa Western Visayas, Eastern Visayas, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Northeast monsoon magdadala ng maulap na papawirin na may mga ulan sa Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Northeast monsoon magdadala ng maulap na papawirin, mga may hinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, kung saan may mga tsansa lamang na may hinang pag-ulan sa Metro Manila and the rest of Luzon, at sa nalalabing bahagi ng bansa, may mga tsansa ng mga thunderstorm. Pero din tayo nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern Luzon, pati na rin sa may eastern seaboard ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Kaya kung maaari ay huwag muna pumalaot sa mga lugar na ito dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Atin nga muna pinakahuli sa lagi ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Ma'am Veron, hanggang kailan yan, itong ganitong sitwasyon? Itong ganitong sitwasyon, usually pwedeng umabot ito until last week ng February o kaya first part ng March. Hala, matagal-tagal pa pala ito. Itong northeast monsoon na season. Pero yung mga paulan. Itong pag-ulan? Yes po. Hanggang kailan to? Yung amihan season, yung kagaya ng itong pag-ulan na ating nararanasan the past few days. Apo, yung mga paulan dulot ng shear line, posible magtagal pa yan in the next few days. Pero yung mga malalakas na pag-ulan, yung mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, inaasahang posible pa rin until tomorrow. Pero in the next few days, posible pa nga rin na maging maulan pa rin pero hindi na kasing lakas ng mga naranasan ngayon. Mostly particular na nga sa ilang areas ng Visayas at Mindanao area. Oh, naku. Pero si Basyang wala nang kasunod, no? So far, wala tayong nakikita. Okay, sige. Sa ngayon, wala namang low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Okay, sige Ma'am Veron. Thank you ha. Ingat po kayo. Salamat po. Ingat si po. Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Ayan. Umaga, Pilipinas! May piyesta pa naman bukas dyan po sa Talisay. Nag-iimbita si Mayor Sene Mendoza. Ayan ha. O, inaanyayahan natin ang mga suki natin. Baka gusto nyo dumayo sa Talisay. Inaanyayahan kayo ni Mayor Sene Mendoza. Punta tayo doon. Kanina tayo punta kay Mayor Natanawan. Ayan na. May handa din si Mayor Seni. Ayan na. Bukas po yan, February 10. Noong pong February 7, isa sa mga selebrasyon ng Piyesta ng Talisay ang Karakol. Street dancing ng iba't ibang grupo ng kababaihan at kalalakihan, mga taga-barangay bilang papuri at pasasalamat sa patron na si San Guillermo. Ito po ay nagsimula noong pang 2006 hanggang ngayon sa pangunguna ni dating konsihal Eddie Panghulaan. Panghaulan. Happy Fiesta sa mga taga-Talisay. Binabati kayo ni dating Mayor Seni Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Happy birthday pala kay Rene Mariano. Si Rene Mariano dyan po naman sa Batak, Ilocos Norte. Ayan binabati ka ni Mike de la Cruz ng San Isidro Abra. Ayan 60th birthday ni Rene Arellano ng Batak, Ilocos Norte. Lakay! Happy birthday Tapos ang ano naman, eto sandali lang Ma'am Cathy At may pakiusap, may message sa atin dito si General Jerry Layog Today is the start of the 5-day celebration of the Centennial Foundation Anniversary of our high school in Orion, Bataan, Jose Rizal Institute.
pagdiriwang ng isang siglong pag-iral. Aba, congratulations! Ano ha? Congratulations sa mga alumni, lalong-lalo na sa mga batchmates niya nung batch 74. Ganyan din sa faculty and administration. Congratulations din sa kanilang presidente ng batch 74, si Amado Jun Huco. Incoming president din po ito ng JRI Alumni Association. Grandson ito ng original incorporator ng JRI. Galing ha. Part of the celebration, awarding of top alumni na Tatanging Rizalian for PMA year. Na alumni din ng Jose Rizal Institute ay kasama dahil po sa kanilang military service. Captain, Navy Captain Kiriko Evangelista, batch 36, tagal na nito. First valedictorian at member ng PMA Class 40. Siya naman ang composer ng PMA Alumni Song. Talaga ha? Si Captain Kiriko Evangelista. Congratulations din kay Commodore Rodyardo Brown. Batch 50 naman ng Jose Rizal Institute at graduate sa PMA noong 1955. First Commander naman ng Philippine Marine Brigade. Lupit ano ha? Rear Admiral Armando Guzman, JRI Batch 74, nagsimula sa Plembo sa PMA, nagtapos sa US Naval Academy noong 1980 at nag-command ng Naval Forces Western Mindanao bago nagretiro. Ganyan din si, ito gwapo ito, Major General Jerry Layog, Batch 74, Jose Rizal Institute, nagtapos sa PMA na noong 1980 at an awardee of PMA-AAI Cavalier Award in 2002 for outstanding accomplishment as military professional in Army Operations. Commander ito dati ng 8th Infantry Division bago nagretiro. Siya po ngayon ang Chairman at President ng Association of Generals and Flag Officers o AGPO ng 2025. Ayan ha. Ang sakin naman ninyo. Balikan natin yung picture ni General Jerry Layog. Poging-pogi si General Kaya pala talaga habulin. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa Relax Sarap. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, baka nakakalimutan nyo ha. February 9, 2026. Pagbuntag sa mating paminaw nato diya sa Midsayap sa North Cotabato. Masantos siya kabasan din siya kayamin sa ating masuki dyan po naman sa Asinggan. Naglalaro nga po ng 8 piso hanggang 10 piso ang itinaas sa bawat kilo ng bigas. Yan po iniulat ng Bantay Bigas spokesperson na si Cathy Sibilio kasunod ng kanilang ginawang pag-iikot sa mga pamilihan. Good morning, Ma'am Cathy. Kumusta na ho kayo?
morning, Sir Angelo. Good morning sa lahat ng nakikinig at siyempre sumusubaybay sa inyong programa sa Magandang Umaga, Pilipinas. Understandable naman na medyo mataas ang presyo ng bigas ngayon dahil hindi naman tayo nag-aani, ano? Walang anihan ngayon dahil tag-ulan. Well, Sir Angie, hindi siya understandable kasi napakalaki yung itinaas. Hindi makatarungan yung 8 hanggang 10 piso na pagtaas ng presyo ng bigas. Given na may ani naman tayo last year, nabili pa nga ng 8 hanggang 12 yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. At yun yung napakalaking katanungan, bakit umabot ng 12. na yung pinakamababa, oo. At yung 48 talagang hindi mo na makikita sa mga rice boxes ng palengke dito sa isang malaking palengke. At ang dahilan ng mga retailers ay pilahan daw yung pagkuha ng bigas? Oo. Ay, sino kumikita dito? Yung mga middleman. Yung mga may mga bodega. Yung nakapagtataka. Parang bakit biglang pilahan na ngayon at ang ginagamit ng mga retailers, ng mga millers ay walang stock ng palay. Nasaan yung ani natin? At yung ganun din yung importation, pilahan daw na talagang napupuyat yung mga retailers para lang makapila. At talaga? Ipinagtataka. Oo. Kaya kabalintunaan yung binabanggit ni Yusek Arnel de Mesa na yung hindi tayo walang problema sa staff. At ganun din ay bakit biglang magsasabi ang NFA na meron silang old stock na ipapabid. Bakit nila kailangan ipabid? Dalhin na nila sa palengke at para mas mapababa yung presyo. Oo, para makabili yung ating mga kababayan ng talagang mas mababa kaysa sa 50 pesos na presyo ng pinakamababang. Pero di ba hindi nga sila pwedeng magbenta directly sa sa mga ang tawag dito vendor? Kaya idinadaan doon sa idinadaan sa bigasang bayan. Walang ibang may kasalanan yan, Sir Angie, kundi yung RA 1103 na 7 years nang ipinapatupad. Very exposed, matindi na yung expose natin sa effect ng batas. Bakit hanggang ngayon ay pinapatupad pa rin ng gobyerno, given na ang hirap-hirap ng buhay? Imagine mo yung 10 pesos, saan kukunin ng ating mga kababayan yung ganun? Wala ba yung 20? Akala ko nationwide na yung distribution ng 20 bigas. Actually, gaya na nabanggit mo kanina, siyempre nasa Kadiwa Centers yan. Kailangan hanapin kung saan yung Kadiwa Centers. Mabibilang lang sa daliri kung saan yung Kadiwa Centers. Nagbubukas ng 9 o'clock. Tapos pag wala kang ID, hindi ka pwedeng makapamili. Kaya grabe ang nangyayari dito sa ating bansa. Talagang kaliwat kanan yung corruption. Tapos eto, pagdating sa pangunahing pagkain ay ganun kataas at hindi mapigilan ng gobyerno dahil nga dyan sa RA 11203 na bawal silang maglabas sa palengke dahil talagang hanggang Kadiwa Centers lang yung kanilang Sige, dadalhan doon sa 20 pesos per kilo. Papalab natin ito mamaya. Para sa amin, Sir Angelo, talagang dapat na yung RA 11203 at dapat nakita na nila yung pinakamatinding epekto nito sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumers. At hanggat hindi na ipapatupad yung walang tunay na reforma sa lupa, hanggat nagpapatuloy yung land use conversion, nagpapatuloy yung liberalisasyon na talagang tumataas ang gastos sa produksyon, kawawang-kawawa talaga yung ating mga magsasaka. At patuloy kaming mananawagan na dapat yung pagbili sa palay ng ating mga magsasaka, yung freshly harvested kahit sa peak season ng anihan ay dapat 20 pesos at presyong bukid. Hindi yung kailangan dalhin nila sa NFA dahil wala ganun kaidotil talaga yung NFA. Puro statement lang ang Department of Agriculture na mababa, may 43 pesos, may 45 pesos. Pero pagdating sa palengke, wala talaga. Auntie, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat. Mabuhay ang inyong programa. Thank you. Si Cathy Estabilio mula po sa Bantay Bigas.
Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Bernardino, sabi niya, doon nga daw sa kanila, pinakamura, ayun, may 40 naman. 40, yung 40 naging 52. May ginoong buhay ito. Maganda umaga din sa mga taga-Tagig at sa mga suki natin dyan sa South Korea. Anong sayo? Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo ang epekto ng kanin sa ating katawan ay nagbabago depende sa kung paano natin ito inihanda? Bagamat itinuturing na neutral na pagkain ng kanin, natuklasan ng mga eksperto na ang paraan pala ng pagkonsumo nito ay may direktang kinalaman sa ating blood sugar at digestion. Kapag ang puting kanin ay kinain ng bagong luto at mainit pa, ang taglay nitong starch ay mabilis na natutunaw sa katawan. Ganun. Dahil dito mabilis itong nagiging glucose na nagiging sanhi ng biglang pagtaas ng asukal sa dugo. Ayon sa mga pagsusuri, ang metabolic impact ng pagkain ng maraming mainit na kanin ay halos katulad din ng pagkain ng matatamis na pagkain. Ganun ba yun? Dapat pala, hintayin nyo muna tumuyo. Oo, kasi bagay, ang sarap kaya nung yung baon namin nung high school kami na kanin na binalot ng dahon ng saging. Pagkatapos nasa ibabaw yung bulad. Oo, tsaka yung hiniwang itlog, may kamatis. Sarap nun, Oo, yun, hindi mainit yun. Ganun pala, pagka mainit daw yung yung mainit yung kanin, mas mabilis itong nagiging glucose. Mas mabilis itong nakukonvert into sugar. Kaya't matindi ang metabolic impact nito sa ating katawan. Sa kabilang banda, nagbabago naman ang katangian ng kanin kapag ito'y pinalamig muna ng ilang oras matapos na lutuin. Sa prosesong ito, ang starch ay nagbabagong anyo at nagiging resistant starch. Hindi tulad ng ordinaryong starch. Ang resistant starch po ay hindi agad natutunaw sa small intestine at kumikilos ng parang fiber pagdating sa colon. Nagiging pagkain din ito ng good bacteria sa tiyan o yung gut microbiota na nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa daluyan ng dugo. Mahalagang malaman na hindi literal na nagiging asukal o fiber ang kanin, sa halip ang temperatura at oras ng paghahanda ang nagdidikta kung ito ba ay nagsisilbing mabilis na source ng enerhiya o nakatutulong para mas malusog na magkaroon tayo ng mas malusog na panunaw. Ayun. Ayan. Alam mo na ito ngayon, Tina, ha? Dati kung tumira ka ng only rice, gusto mo mainit pa. Ilang only rice ba nakakain mo? 3 cups! Ang lupit mo. Kaya, dapat ang mapapangasawa mo, merong rice granary. May bodega. Ayun, kaya eto doon sa mga mag-aagahan, pinakamaganda palamigin daw muna ang kanin. Ayan, bago ho ninyo pa. Siguro yung sabaw. Yung sabaw medyo mainit, Ayan. Paano kung sampurado? Sampurado sa cotton mas masarap pagka mainit Maganda umaga, Pilipinas! Tapos may mga dilis-dilis na ganun konti. Siyempre yan. Eto muna. Dito muna tayo kay Raymond Paas, Pag-asa ng West Philippine Sea Educating ACA. Iginit ni Senator Erwin Tulfo, kasunod ng disinformation sa West Philippine Sea. Detalye na balita mula kay Raymond Paas, Aris Matay. Raymond, good morning. Panahon na upang ipasa ang Senate Bill No. 1625 o ang West Philippine Sea Education Act. Ito ang panawagan ni Senador Erwin Tulfo sa mga kasamahang mambabatas kasunod ng matinding disinformation sa West Philippine Sea. Layunin ng panukala na maging bahagi ng curriculum sa basic at higher education ang pag-aral sa teritoryong pandagat ng Pilipinas. Ayon kay Tulfo, dapat maisama ito sa ating educational system dahil marami pa sa mga Pilipino ang kulang ang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea at mahalaga ito kaugnay ng soberanya ng Pilipinas. Mahalagang bawat sandali upang ang mga Pilipino ay may sapat na kaalaman at tamang impormasyon hinggil sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng panukala, isasama sa mga silabay ng basic at higher education ang mga materyales sa pag-aaral na angkop sa edad ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga materyales ang mga internationally recognized decisions, desisyon ng Korte Suprema at mga batas kaugnay ng West Philippine Sea.
Ang pagbuo ng mga materyales at pagsasanay ay sa pagtutulungan ng Department of Education, Commission on Higher Education, National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, National Security Council, Department of Foreign Affairs at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Antabayan po ninyong update mamaya sa paghanap kay atong ang alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. DCRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC Station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Pakikinggan ang bawat Magkasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27, makalipas ang alas 5 ng umaga, may message sa atin si Justice Energito. Sabi niya, good morning, idol. Pakibati naman ng good morning ang aking magandang may bahay. Si Justice Emily San Gaspar Gito ng Court of Appeals. Salamat po. Ay, ba't Justice, ha? Ba't kaya nagsisip-sip si Justice ngayon? Ay, Justice, lubusin mo na. Oh, malapit ang Valentine's Day. Padala mo ng tangerine chocolate, Justice. Morning, Justice. Ingat to kayo, ha? Ayan. Ay, sa mga may lakad ngayon, magmaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon mo natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga komadrona. Good morning sa mga komadrona, ha. Yan din ng mga masahista for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga din kay Justice Max De Leon. At sa mga sukiho natin dyan po sa Supreme Court, ha? Justice Raul Villanueva at saka sa kanyang mama Sally, ha? Siyempre, huwag natin kalimutan si Chief Justice Alex Gasmundo. Good morning. Justice Maidas Marquez, good morning. At saka kay Justice Rosario. Ayan, ha? Tsaka huwag natin si Justice J. Lo. Good morning, Justice Lopez. Magandang umaga, Pilipinas! Manhunt laban kay atong ang nananatiling agresibo. Wala daw po ito sa Cambodia. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, tiniyak ng pampansang pulisya na nanatili itong masigasig o agresibo sa paghanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Winelcome ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Putol si
Welcome kasi naputol tuloy. Yan. Anyway, babalikan natin si Edniel. Ano nangyari sa ating linya ng komunikasyon? Akala ko ba seamless na ang ating signal ngayon? Nagtakda ang Energy Regulatory Commission ng hangganan sa kikitain ng National Grid Corporation of the Philippines para sa susunod na 5 taon. Sa inilabas na desisyon ng ERC, pinapayagan itong korporasyon na mangolekta ng 376.4 billion pesos na revenue mula 2023 hanggang 2027. Gayunman, mas mababa ang inuprobahang halaga kumpara sa orihinal na hiling ng NGCP na 442.6 billion sa ilalim ng kanilang PIF Regulatory Period Rate Reset. Balikan na natin si Edniel. Okay na? Wala pa rin. Muli na namang hinagupit ng malalakas na bagyo at walang tigil na pag-ulan ng Spain at Portugal. Matapos ang panalalasan ng naunang storm Leonardo at Marta. Kung may basyang tayo dito, hindi naman pala sila nagpatalo doon. Meron din silang Leonardo at Marta. Ang panibagong bugsong ng masamang panahon ay nagdulot naman ng pagkamatay ng isang individual, malawakang paglikas ng mga residente, pagbaha, pagguho ng lupa, naparalisa din ang transportasyon ng dalawang bansa. Dahil sa tindi ng pagbaha, nagpakalat ang gobyerno ng Portugal ng mahigit 26,500 rescue workers upang tumulong sa operasyon. Sa Spain naman, partikular na sa rehiyon Andalusia, muling itinaas ang flood alert matapos ang sunod-sunod na pagulan na tinatawag na storm train. Sa kasalukuyan, nananatiling naka-alerto ang mga emergency team ng dalawang bansa habang binabantayan ang posibilidad ng pagdating na iba pang weather system sa mga susunod na araw. Balikan na natin si Edniel Parosa. Kaugnay ng paghahanap kay Atong Ang. Edniel. Kuya Angel, tiniyak ng pambansang pulisya na naratili itong masigasig sa paghanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Winelcome ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pahayag ng Cambodian Foreign Ministry na wala silang record ng pagdating doon ng wanted sa missing sa Bungeros. Patunay umuna ito ng mahigpit na ugnayan ng law enforcement ng dalawang bansa. Pero ani Nartates, batid ng PNP na may kakayahan ng gaming tycoon na magtawid-tawid ng border gamit ang kanyang mga resources. Maagunitang galing ang impormasyong nasa Cambodia si Ang sa star witness ng kaso na si Julie Patidongan. Sa kabila nito at ng pagpapadala ng liaison sa naturang bansa, narindigan ng DALG na maaaring nasa Pilipinas pa ang umano'y utak sa kidnapping with homicide ang nasa 100 biktima. Itinuturing pa rin ng PNP na armed and dangerous si Atong Ang kahit nagsuko na ng mga baril dahil sa manigdami ng pera at kanyang impluensya. Nanatili namang nakapatong sa kanyang ulo ang 10 milyong pisong reward mula sa DILG. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Idineklarang panalo si Prime Minister Anutin Charna Virakul sa isinagawang general elections ng Thailand matapos manguna ang kanyang partidong Bumjaitai sa preliminary vote counts. Ayon kay Anutin, ikinagulat niya ang resulta ng eleksyon na malayuan niya sa resulta ng mga nagdaang survey kung saan ang reformist na People's Party ang inaasahang magtatagumpay. Sa kasalukuyan, mahigit 90% na ng mga boto ang nabilang at ang Bumjaitai na partido ni Anutin ang inaasahang makakakuha ng 194 seats habang ang People's Party naman yung natanpong ay inaasahang makakakuha ng 116 seats. Dahil dito, halos sigurado na ang pananatili na Anutin sa pwesto at bagamat walang partidong nakakuha ng absolute majority, hawak ni Anutin ang bentahe sa pagbuo ng bagong koalisyon. Natatandaan sa loob lamang ng 2 taon mula 2004 hanggang 2026, 3 magkakaibang leader ang naupo bilang Prime Minister ng Thailand dahil sa pagkakasibak ng korte, pagbuwag ng mga partido at pabago-bagong alyansa. Ganun katindi, ano ha? 2 patay sa mga pagbaha dahil naman sa shear line sa Bicol Region. May update tayo mula kay Roel Saldico. RA13, Diyos Marhingaga, Roel. Diyos Marhingaga, Kuya Angel, dahil sa pagbaha dulot ng shear line sa Bicol Region kahapon at 2 ang tao ang naiulat na nasawi sa Karamuan, Camarines Sur, isang 65 years old na babae agad nasawi matapos sa tangayin ng baha habang pauwi sa kanilang bahay
sa kwento ng mga residente sa barangay Kadong. Ang babae ay bumili lamang ng almusal, ngunit tinangay ito ng baha dulot ng pagdamag na pag-ulan na kuha sa bangkay ng babae mula sa rumalgasang baha dahil sa patuloy na pagtulong naman sa ang mga residente na kung saan ito ay sa barangay Samantala, sa barangay Biga naman sa Catanduanes. Nasawi ang isang 32 anyos na lalaki matapos rin ng baha. Ayon naman sa mga nakasaksi, sakay ng kanyang motor ang biktima nagsuungin ito ang rumagasang baha sa kalsada. Natumbang ang biktima at doon ito tinangay ng baha. Nakuha naman kagad ang lalaki, ngunit wala na itong buhay. Paalala naman ng mga otoridad na palagi ang mag-ingat tuwing may mga pagbaha at huwag basta-basta tumawid upang maiwasan ang ganitong baga insidente. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Roel, oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alax. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Papabati ng birthday dito eh. Birthday daw ni Charlene Pearl, dyan ho sa Binyan, Laguna. Imbitado ba kami? Mamana, kami ba imbitado? Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga-Labo, Camarines Norte, Samantala. Baka naghahanap po kayo ng pangregalo ngayong Valentine's Day, Boy Gonzales, ha?
Ito, tangerine chocolate. Nakapagregalo na ho kayo sa Valentine's Day. Natulungan pa ninyo ang ating mga magsasaka. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad at kakao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tanggilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Marami yan ang mga Pinoy naniniwalang kayang solusyonan ng gobyerno ang suliranin. Pero marami ang naniniwalang hindi naman sila napapakinggan ayon sa research ng Okta. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naniniwala pa rin ang karamihan ng mga Pilipino na kaya ng pamahalaan na solusyonan ang mga problema ng bansa, pero marami ang nagsasabi hindi naman sila napapakinggan ng mga halal na opisyal. Ito ang resulta ng pinakauling tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, independent at non-partisan ang nabanggit na survey na tumatalakay sa pananaw ng publiko na sa gobyerno at sa pagiging tumutugon ng mga politiko. Dagdag pa ng Okta, ang survey hindi kinomisyon at nilabas bilang isang public service. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 11, 2025 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 Pilipinong may edad na 18 pataas. Pero nitong 3% margin of error at 75% confidence level. Habang 6% naman para sa Metro Manila, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi pa ng Okta, pinapakita ng survey na nanatili ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng gobyerno. Ngunit malinaw din na marami ang nakakaramdam na kulang ang pakikinig ng kanilang mga leader. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga, Pilipinas! May bagdabigat sa mga suki natin dyan sa Delpin Albano, Isabela. Pagsakan Center ng mga produktong agrikultura sa Oriental Mindoro, binuksan ng DA. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Opisyal nang binuksan ng Oriental Mindoro Trading and Consolidation Facility na magsisilbing sentro ng kalakaran sa lalawigan at ang Provincial Agriculture Center sa Munisipalidad ng Victoria. Ito'y bahagi ng pagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda para mapag-igi ang kanilang anit kita. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung dati binibili ng tingi at mura, kaya't niluluwas pa ng mga magsasakang traders sa ibang lugar gaya ng Divisoria sa Maynila, ay mari na ngayong idiretso sa ang kanilang produkto at ani sa nabanggit na trading center. Sa pamamagitan ng pasilidad na ito, ang mga raw agricultural na sobra at halos hindi na mabili sa iba't ibang mga bayan ay bibilhin ng pamalang panlalawigan sa tama't makataong presyo. Kasabay nito inilunsad na rin ng DA ang 20 bigas meron na program kung saan makakabili ng 20 pesos na per kilo ng bigas at iba pang mga murang bilihin ang mga Mindoreño. Ako si Bal Gonzales, DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. NBI nakamonitor naman sa mga respondents ng flood control cases sa DOJ. Detalye na balita mula kay Giselle Jacaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinagutos ni NBI Acting Director Lito Magno ang monitoring sa mga respondent sa mga rekomendado na kasuhan sa Justice Department. Ayon kay NBI Head Agent at Spokesperson Palmer Malyari, natuto na sila sa pahirapang paghanap ngayon sa ilang sabit sa anomalya sa flood control. Aminado siyang hindi sapat yung mga tauhan, gayon din yung mga resources ng Bureau, lalo pat marami anya yung nairekomenda at ire-rekomenda
iba pang kasuhan. Pero di ini magyari, ginagawa naman ng NBI ang lahat para maging epektibo pa rin yung kanilang mga operasyon at aksyon. Asahan na anya ang panibagong batch ng mga dati at kasalukuyang mambabatas ang pagkakasuhan nila sa mga susunod na araw. Nilinaw naman ng spokesperson na hindi porket iniimbestigahan ng mga otoridad, mauuwi na ito sa 15 referral dahil ebidensya pa rin anya yung kanilang pinagbabatayan. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At inaasahan din ho bukas magre-resume ho ang pagdinig ng Senate Rubon Committee, ha? Ay, teka muna. Yung linya ng telepono natin, Malu. Yung linya ng telepono, yan. Nakahang pa rin eh. Ayun na. Bukas nga po magre-resume ang hearing ng Senate Rubon Committee. Tingnan natin, ha? Doon talaga nga pang tutuloy yung mga ipinatawag o ngingiti-ngiti yung mga naigbigyan na ho ng exemption. Alamin natin. Sana ho, imbestigahan din ng Senate Blue Ribbon Committee yung mga sangkot doon ho sa pag-chop-chop sa mga babayaran. Madaling makita eh. Doon sa certificate authorizing registration ng ilang mga propiedad, ng ilang mga diretso na natin, mga dating opisyal ho ng BIR na narehistro, yung mga nag-shopping. Baka ganito din ang practice doon sa mga congressman sa mga contractor na para maitago yung kanilang nakulimbat na pera, namili ng mga property. Alam nyo, simple lang. Para pala maging non-bat yan, ang ginagawa nila, pinaliliit yung propiedad, yung property. Halimbawa, ang lupa ektarya. Paliliitin nila yan para maging non-bat. Ganon yun. Makikita ho yan sa certificate authorizing registration. Senator JB, pakireview yung mga pinadalang dokumento sa inyo dyan sa office nyo. Doon nyo makikita. Kahit nga mga condo unit pala, ganun ginagawa nila. Pinaliliit yung size ng condo para maging non-bat. Sino bang involved dyan? Antabayan na natin kung ipatatawag din ho sila. Paraan din ho yan para madaya ho yung tax na binabayaran at directly o indirectly, ninanakawan ho tayo. Yun ang malungkot pag ordinaryo kang tao, nagparehistro, nagbayad ka ng rehistro ka ng lupa, nakabili ka, tapos babayad ka ng di ba, nung taxes na babayad na mo. Pagka medyo malaki-laki yung property mo, subject ka sa VAT. Yan, Pero pagka pala malakihan yung sino itong mga kasabwat na ito na pumapayag na i-chop-chop ang mga property para lamang maging non-VAT. Tapos, kaso hindi nila naintindihan. Lilitaw din ho yan sa certificate authorizing registry. Bakit ho? Iisa yung propiedad eh. Makikita mo naman eh. Makikita ho ninyo doon sa pag pinagsama-sama nyo yung certificate authorizing registration, makikita nyo doon. Bukas ho, kikwento ho natin kung sino-sino itong mga sabit dito ho sa ganitong klase ho ng kalokohan. Umaga, Pilipinas! Napaka-unfair eh. Diba? Pagka ikaw is ordinaryong mamamayan, laki-laki ng babayaran mo. Pero pagka ikaw pala, nagtatago ng bilyones na kayamanan, na nakulimbat mo, protektado ka pa. Ultimo sa pagpapile o pagbabayad ng tax. Kahit batable, ginagawang non-bat. So magigiting natin mga senador, pakisilip naman ho ito. Ayan. Hindi tuloy ang initial public offering ng Megawide itong Megawide yung nakadali ng 10 billion pesos mula po sa Pag-ibig Fund. Hindi tuloy ang IPO ng PH1. Yung strategic investors daw muna bumili ho kasi dito ang Pag-ibig Fund ng preferred shares. Itong mga preferred shares na ito, hindi ho ito may bebenta basta-basta hanggat hindi gumaganda ang performance ng isang kumpanya. Kala ko dahil sa IPO gaganda na yung performance nila. Sa ngayon maibenta na itong mga preferred shares na ito. Ang pondong pinanggalingan ho nito ay galing din ho sa Pag-ibig Fund. Ayan ang dami. Maganda umaga, Pilipinas! Mabuti na lang yung sa PhilHealth na isauli na naisauli. Yung nawala.
Pero yung binawas dun sa for 2025, kasi walang budget last year hindi pa kasama. Ibang usapan na yun. 6 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw na... 2 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Nananakit na ba inyong kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Magkano daw ba kasi yung na-chop-chop na bat? Bilyon po. Bilyon po
Ayan, ulitin ho natin. Bilyon yung pong nawalang taxes sa koleksyon ho ng bata. Bukas yun. Dahil nga po sa mga chinachap-chap. Ganun pala yung racket, Langhiya kayo. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Paano hindi ka man gigigil? Pagkatapos doon ho, hindi ko lang napasadahan Inumpirma ng Department of Science and Technology, Science Education Institute. Mas mababa ang tatanggapin nilang undergraduate ngayon para sa scholarship program dahil limitado daw po ang pondo. Wiset. Tapos malalaman mo nakukulimbat ng kunsi. Ginoong buhay to. Papaalam na rin tayo, mainit pang ulo. Sige, 2x2. At ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, knowledge and ego are directly related. The less knowledge, the greater the ego. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa.